Ito'y basihan na para hindi natin gawin ang kanilang ginawa. Natututo nga tayo eh. Kaya nga tayo nag-aaral, nandiyan sa salita ng mahal na Panginoon eh. Makapangyarihan ang salita ng mahal na Panginoon eh. Tinuturo sa atin kung saan tayo kukuha ng ating pangangailangan. Tinuturo kung saan tayo kukuha ng ating kalusugan. Tinuturo kung paano tayo dapat magsalita. Tinuturo kung paano tayo mabubuhay. Tinuturo kung paano tayo tutungo sa bahay ng pinakamamahal na Panginoon. Pero kung hindi nyo gagawin yan, it's not, patawarin nyo ko. Pero there are sometimes na meron tayong wag po nating gamitin yung ating banal na gawain for the purpose of coming together. Alam nyo, minsan, ilan sa ating mga kapatiran, dumadalo, hindi para hanapin ang presensya ng mahal na Panginoon. Dumadalo dahil sa kanilang negosyo. Dumadalo dahil gusto makita yung kaibigan. Dumadalo gusto niyang makita yung kanyang sisintahin. Dumadalo dahil nakasanayan. Pero walang pagpapala doon. Wag niyong gagawin, mga minamahal. Ang Diyos na nagmahal sa atin, tapat. Totoong nagmamahal sa atin. Wag natin dayain ang pagmamahal na ibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo tinuruan ng ating mga magulang. Ni sabi nga na mahal ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, huwag kayong maging extra close sa isang tao. Walang over familiarity. Lahat tayo espesyal. Lahat tayo, hindi tayo basta tayong lahat ay iisa. Para tayong pamilya, hindi bukod tangi ikaw, hindi. Tayo ay bukod tanging anak ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po natin sayangin yung mga gintong panahon na ating ginagawa sa bawat pagtitipon. Kami natutuwa at nagagalak talaga ang aming mga puso na pag meron kaming ina-attendan ng mga anniversary, dahil dito namin nakikita kung paano pinagpapala ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na gawain. At dito rin na tayo nagkakaroon ng pagkakataon, magpapaalalahanan. Hindi po kami nagtuturo sa inyo ng ganitong gawin nyo, dahil ang tinuro ng ating mga mahal na mga magulang sa mahal na Panginoon ay sapat na para sa ating pagmamahal, pagkalinga, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron man kayong naririnig dito sa banal na pulpito, sa haming hanay ng mga mangangaral, hindi ito bagong turo. Ito'y pagpapaalala lamang na tayo'y tinuruan na ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sapat ang pagtuturo ng tao ng Diyos. Di ba? Babalikan na natin ang ating kagalang-galang na mahal na pastor ay ayon sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang ating mahal na pastor hindi magkakamali. Dahil bago magsalita ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, grabing ayuno, pananalangin, ang pagdulog, pagtangis sa mahal na Panginoon na para ang ating kagalang-galang na mahal na pastor ay maging propeta, ang mouthpiece of our loving God. Nung araw, maraming tumutulig sa pag sinabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, doon sa pag-uumpisa pa lang ng banal na gawain. Darating ang panahon na ang banal na gawain ay nasa Araneta. Alam nyo, yung mga iba doon na mga kapatiran, sabihin, Araneta, nasa ilalim nga tayo ng kumot. Sa susunod, marami tayong magiging sasakyan. Aapaw ang sasakyan sa gawain ito. Sabi rin ng mga ibang kapatiran, aapaw, wala nga tayong pambayad na sa pagtawag ng jeep. Pero kasi yung mga kapatiran na yun, hindi pa nagsisink in sa kanila. Ang naglalabas ng mga salitang yun ay propeta ng mahal na Panginoon. Hindi nila nalalaman, ang mahal na Panginoon ay naglalagay ng salita na may pangakong aasahan. Nagkamali ba ang sinabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor? Hindi lang Araneta, hindi lang Nuneta, buong mundo may gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkamali ang ating kagalang-galang na mahal na pastor. Pag sinabing aapaw mga sasakyan, dito lang sa Cagayan de Oro, ilan ang sasakyan? Doon sa mga karating outreaches natin, ilan ang sasakyan? Kayo mismo mga kapatiran, ilan ang sasakyan nyo sa inyong mga tahanan? Totoo ang sabi ng propeta ng Diyos na tayo'y pagpapalain kung tayo'y tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago tayo magbukas, ito na lang po. Mapalad
ang mga tao. Ito pang hawakan natin ito, mga minamahal. Sa Jeremiah 29:13, "And he shall seek me and find me, when he shall search me with all your heart." Ang mahal ng Panginoon, ang puso niya sa kanyang nilalang. Ang mahal ng Panginoon, naririto lang sa inyong harapan. Ang mahal ng Panginoon ay nandyan lang sa inyong katawan. Hininga ng buhay ay galing sa mahal ng Panginoon. Kaya lang hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin pinagpapasalamat ang hininga ng binigay ng mahal ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, "You shall seek God." Hanapin pala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanapin niyo ako. Hinahanap niyo ba ng buong puso ang mahal na Panginoon? Sa araw na to, kahapon, anong katayuan ng mahal na Panginoon sa inyong puso? Number 1 ba? O na-set aside muna? Dito muna ako sa mga party ng eskwela, party ng opisina. Mahal na Panginoon, mamaya na yan. Bukas na pa naman eh. Nasaan kayo? Nasaan ang mahal na Panginoon sa inyong puso? Ang mahal na Panginoon, pag sinabi mo, "You are in my heart." Ikaw ay nasa puso ko. Kayong lahat ay nasa puso ko. Minahal ko kayo. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish, but will have eternal life." Ang tanong ko, ganun mo rin bang mahal ang mahal na Panginoon? Sabi nga, di ba, "For God so loved," totoong lubusan ng pagmamahal ng mahal na Panginoon. Pero yet, nagtatanong ang mahal na Panginoon, "If you love me, do my commandments." Nagtatanong pa ang mahal na Panginoon, "If you love me, kung mahal mo nga ako, pakigawa mo naman itong mga utos ko." Hindi ba nakakahiya sa mahal na Panginoon yun? Di ba hindi na dapat tayo tinatanong ng mahal na Panginoon, "If you love me"? Hindi na kailangan. Dahil sapat ng mahal na Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na Panginoon, labis kong inaasam na makita ka ng mukaan. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko umabot sa iyong pamantayan. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi yung bigat nyo ang tinitignan nyo. Yung bigat nyo, iiwanan nyo to. Pero ang pagpapalang nakalaan para sa inyo, nag-aantay. Sabi nga, nagpapayaman ng ilan dito, halos buong buhay, hininga nila, binigay nila. Pati pamilya, napapabayaan dahil sa negosyo. Saan na buhay? Sa pagpapayaman. Nung pinikit yung mata, hindi naman niya nadala kahit isa ron. Pero sabi nga, kayong mga Kristiyano, anong kayamanan meron kayo? Sabi, ang sagot ng isang Kristiyano, he is a wise Christian, sabi niya, "Ikaw, sa inipon mong kayamanan, pagpikit mo, iwanan mo. Kami, pagpikit namin, doon pa lang namin makikita ang kayamanan namin. Ang hinanda ng mahal na Panginoon sa amin." So pinagpala, sabi niya gano'n. Ba't hindi ko naisip nung araw yan? Kasi nga, naging busy ka sa yung mga kayamanan, ari-arian. Sabi nga nung isa yung buhay niya sa pagpapayaman, nag-aral, maging matanyag, talagang well-known. Dumating ang isang araw, nagkaroon ng karamdaman. He is on a sick bed. Nandun lang siya. Wala siyang makitang loved ones dahil bawal pumasok doon sa kanyang kwarto. Wala lang siya narinig yung tik-tak lang doon nung kanyang life support. Alam nyo, doon niya naisip, ito lang ba ang pupuntahan ng aking kayamanan? Ito lang ba aking pinaghirapan? Na makita ko ang isang aparatong to, ito ang aking kasama sa aking pagpanaw? Sabi niya, mukhang nagkamali ako. Doon pumalik sa kanyang kaisipan. Ang sabi niya, bakit hindi ko inuna ang minsang sinasabi sa akin, may Diyos na nagmamahal sa akin? Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo lang ako. Kahit 1 second ng aking buhay, gusto lang kitang tanggapin. Tayo, hindi na natin kailangan yung 1 second. Binibigay ng mahal na Panginoon lahat ng panahon sa atin. Huwag nating aksayahin ito, mga minamahal. Hindi natin makikita ng pakinabang kung hindi tayo magpapatuloy. Huwag mong tingin na wala kang lamang pera yung bulsa. Ngayon lang yan. Huwag mong tingnan ang problema mo kahapon. Tapos na yun. Huwag mo sabihin wala kang makain dahil pati ang ibon kumakain, ang mga hayop kumakain, tao lalo nang kakain. Minsan nga sasabihin mo, hirap na ako, masyadong namamaga yung aking paa. Ang tanong ko nga sa kanya, Brad, dapat nagpapasalamat ka dahil may paang namamaga. Dahil may iba dyan, walang paang mamamaga.
Sa'yo, pasalamatan mo at makita mong himala ng mahal ng Panginoon. Huwag natin tingnan ng kawalaan ay wala. Tingnan natin ng kawalaan ay meron sa pagtitiwala sa mahal ng Panginoon. Mapagmahal at tapat ang pinakamamahal ng Panginoon. Hindi siya magkukulang sa atin. Kung may pag-ibig na binibigay ang mahal ng Panginoon, ngayon ang panahon para kunin natin ang pag-ibig na yan, pagyamanin natin, palaguin natin, at ipamahagi natin sa lahat ng ating minamahal. Panalangin natin palagi na makasama natin ang mahal ng Panginoon. Panalangin natin, abutin natin ang presensya at ang lugar kung nasa na ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, huli na lang po ito. We are pleading to each and every one of us. Huwag po natin sayangin ang pinagpagal ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Wala na pong tao ng Diyos na gagamitin. Wala na ganong klaseng tao na naluluhod-luluha, magtatagis para meron lang maligtas. Wala ng tao ng Diyos na mananalangin para sa atin. Kami man sa bahay nung araw, magkakasama kami, tapos kami magpuri ng 11. Pag akyat ng ating kagalang-galang na mahal na pastor sa kanyang silid, wala pong kama ang ating kagalang-galang na mahal na pastor. Meron lang rocking chair. At sa mga oras na susunod, alas 12, alauna, alas 2, wala ka naririnig kundi nagpamapalakpak ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, umaawit, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nagkakaroon ako ng pagkakataon magtanong sa ating kagalang-galang na mahal na pastor, Dearest Papa, bakit tapos na po ang ating pagpupuri? Patuloy pa rin kayo nagpupuri. Alas 3, alas 4 ng madaling araw. Hindi po ba kayo magpapahinga? Sabi niya, ang kapahingahan sa piling na mahal na Panginoon, walang kapaguran pag ikaw ay humihingi sa mahal na Panginoon. Ang aking pinapanalangin ay yung mga kapatirang hindi pa nakakauwi, yung pauwi pa lamang, upang sila'y pag-ingatan. Ngayon, sabi ko, Dearest Papa, paano naman po yung walang tigil hanggang umaga? Yun naman sa mga kapatiran na paalis pa lang. Meron bang ganong pastor na mananalangin sa inyo, sa akin? Isa lang, yun ang binigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso. Hindi nagkamali ang pinakamamahal na Panginoon at hindi magkakamali ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam ng mahal na Panginoon kung sino ang gagamitin para sa isa sa atin na tinawag na mahal na Panginoon. Hindi tayo pumili sa mahal na Panginoon. Tayo ang tinawag na mahal na Panginoon, hinirang. Kaya ipanalangin natin, palagi tayong nasa presensya ng mahal na Panginoon. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. And again, maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa dama ng presensya natin ay patuloy natin nakikita meron tayong Diyos na buhay na totoong pinaglilingkuran. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon.